How to keep yourself motivated. So, hindi ako laging motivated. So, may mga days din na talagang wala ka sa mood mag-training, wala ka sa mood magbilang, tumayo sa higaan mo. Nakakapagod na, nakakasawa, ulit-ulit. Ay, ayoko na. Discipline na eh. Yung discipline na yun yung nagdadala sa'yo. Hindi ka talaga everyday magiging Oo. motivated. What's up guys? Poy Paule. And Shara Pacheco here. So, welcome back to Buhat Diaries, the Gym Drive episode. Pag-uusapan natin ng fitness, life, and everything in between habang papunta sa gym. Dahil napag-usapan na natin yung setting realistic goals, ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano natin aabutin yung goals na sinet natin. Yes. Pag-usapan natin kung ano ba talaga yung ways para maabot natin yung mga goals natin. We're gonna dive into flexible dieting, personal tips, and then tools you'll need and how to start their training program. Since nasabi namin na flexible dieting, you might ask like, bakit flexible dieting? Yun yung ginagamit namin sa daily life namin. Yes, yun yung ginagamit namin and we've been doing this for so long. So ano nga ba ang flexible dieting? Kinakain mo yung mga pagkain na gusto mo, basta within your macros or calories. Mas kilala to sa ibang bansa na tinatawag na IIFYM if it fits your macros. Ang ibig sabihin lang nito is pwede mong kainin lahat ng gusto mo but within your macros and calories. Okay, so you keep on mentioning macros. Ano ibig sabihin ng macro? So macros, ano ba yung macros? Macros or tinatawag na macronutrients, ito yung mga essential na nutrients na kailangan ng katawan natin para makapag-provide ng energy and masuportahan yung bodily functions natin. This one includes protein, carbs, and fat. Ano ba yung protein? Para saan ang protein? For building. Carbs for energy. And fat for support. So, ano yung mga example ng protein? Chicken breast. Chicken breast. Basic. Whey. Beef, fish, and etc. Carbs naman. Basic sources ng carbs. Rice. Noodles. Oats. Bread. Banana, fruit, vegetables. Yun yung mga sources ng carbs. And for fat naman, Oil, butter, beef, meron din siyang fat. peanut diba? butter. Peanut butter, chocolate. Yeah. So yun, na-breakdown na ni Coach Poy. What is flexible dieting? Ano yung macros? Anong mga sources niya sa carbs, protein, and fat? Now, Coach Poy, let's share some personal experiences or personal tips on how they can like apply flexible dieting sa day-to-day life nila. So like ako, guys, dahil naka-minicut ako, nasa 17 calories lang ako ngayon. Eto, share ko sa inyo yung mga sources ng mga kinakain ko everyday. So yan, i-scan din namin dyan. Okay, yan. Sa MyFitnessPal. So, usually pag breakfast ko talaga, ginagawa ko talaga is yung quarter part ng chicken, wherein yun sa breast part, air fry ng morning, and then ipapartner ko siya sa rice. Ang main reason bakit yun yung breakfast ko, kasi pag umaga, gutom na gutom ako. After meal 1 is training na namin. Kailangan ko ng ma-feel ng busog, kailangan ko ng enough calories para maganda yung buhat ko. Second meal naman namin, which is 5 p.m., 6 p.m., yun usually yung second meal namin. Kakain ako minsan ng gardenia, 2 pieces or 2 slices, and 4 pieces ng chicken ham. Pure foods na chicken ham. Yun. Napakadali lang kasing i-prepare nun, air fry mo lang, and then okay na. Third meal ko, same lang dun sa chicken ham. And then, Hinahati mo na siya into two. oo. Or minsan, ang ginagawa ko, ilalag ko na siya ng 8 pieces ng ham, 4 pieces ng bread, tapos hahatiin ko na lang into 2. So, bali 3 meals na ako nun. Last meal ko, minsan, baka masarap yung tulog ko, dito ako nagpapasok ng sweets. So, usually, kailangan ko pa mag-hit ng protein, whey, oats, fruits, peanut butter, yung Biscoff, yan. Minimix ko yung mga yan. Tapos, More like mini-mix ko. ikaw pala yung gumagawa. Choco flakes, di ba? Oo, binili namin from Baguio. Yun, okay na ako dun. Dun lang talaga umiikot yung meals ko. Kahit everyday na ganun, okay na ako. Pag minsan nagsawa sa chicken ng breakfast, iba naman. Let's say, i-switch ko kunyari si gardenia sa breakfast ko para yung chicken breast ko, pwede kong ibahin yung luto. Let's say, magtitinola or kung anong ibang pwedeng sources. Yun. Ako, ganun din, yung breakfast ko is lunch na dito sa Pinas. So, yun. Ang difference lang namin is yung calories namin at saka yung macros. Pero yung sources namin most likely is pareho lang. Mas konti lang yung sa kanya at mas marami lang yung sa akin. We usually start our day, or more like ako lang,
ni-start ko ng medyo late na yung day ko, mga 12 na nag-start kasi yun nga, natatapos pa ako ng work ng 4. 3 or 4 a.m. Tapos gising ako ng 12, so yun pa lang yung breakfast ko. Yun, same kay Coach Poy, sinasabay niya na ako ng luto ng breakfast ko. Usually kung anong breakfast ni Coach Poy, yun na rin yung breakfast ko kasi sinasabay niya ako ng luto. Yeah. Pero most likely chicken siya. Quarter part ng chicken. Kasi morning pa lang gusto namin like mataas na yung protein intake namin. Kasi nga yung after ng breakfast namin is mag-workout na kami. And then after nun, lunch ko or dinner na dito, which is yung 5 or 6 p.m. nga na meal namin. Depende siya. Madalas chicken ham ako. Minsan ko anong option sa bahay. Kung merong tinola, merong adobo, or sinigang, yan yung kakainin ko. Pinipili ko yung parts ng kinakain ko. Hindi yung kahit anong party na lang ng manok, anong party ng baboy. And of course, rice. Third meal ko, which is mga around 10 p.m. na. Ayan, dyan nagpapasok na ako ng mga, minsan mag-bread ako with 2 hams, ganon. Kumbaga snacks ko lang siya. Then after nun, syempre bago ka matulog, gusto mo masarap yung pagkain mo. Well, yung mindset namin, ganon lagi. Para masarap yung tulog mo, dapat masarap din yung food mo. Minsan ginagawa ko, nag-yogurt ako, fruits, then syempre, away from athlete nutrition. Tapos, yogurt, or kung hindi man yogurt, minsan siniswitch ko siya ng oats. Then, minsan merong Biscoff na peanut butter. Grabe yung spread na yon, ang sarap. Yun, ganun lang usually umiikot yung meals namin. Sipin mo yung yogurt na maasim, tapos may matamis kang chocolate na linagay doon. May diba? whey ka, tapos may peanut butter ka ng Biscoff. So, nagiging balance yung lasa. Ganun nangyayari sa meals namin. Minsan, when eating out, di ba, kapag kumakain naman kami sa labas, pinipili din namin yung mga kakainan mismo. Oo. Usually, Japanese restaurant talaga. Yan, go-to namin yan. Kasi sobrang daling i-track kapag ka-Japanese. Isipin mo, kakain ka lang ng sashimi. Ano bang kailangan mo doon? Timbangan lang, di ba? Ilag mo lang yung tuna or yung salmon and then okay ka na. Diba? Tinatrack namin. So, we have options. It's either kain kami sa bahay na home-cooked meals or kain kami sa labas kapag ka like after workout, sobrang gutom mo na. So, yun na yung meals namin. Yun na yung mga personal tips or yun yung mga ginagawa namin sa everyday. Doon namin pinapractice yung flexible dieting sa everyday life namin. Now, you might wonder, okay, ganun yung meal nyo. Pero ano bang tools ang mga ginagamit natin para maano natin na paano mo nasabi na mas pasok yan sa macros? So, anong tools ang gamit naman natin? So, yun guys, pinakauna nyong kailangang malaman, syempre, kung ano ba yung kailangan yung macros and calories. Kung wala kayong idea kung paano nyo malaman, so pwede kayong pumunta sa Google, i-search nyo lang yung TDEE calculator and then pili lang kayo doon ng site na lalabas and then lagay nyo lang info nyo, meron siyang ibibigay na calculation or answer para sa inyo. And then, sa pagtatrack naman ng macros or ng food, ang ginagamit ko personally, so sobrang tagal na, MyFitnessPal pa rin talaga. So hindi ko pa nasubukan gumamit ng ibang app. Malay mo, one day, mag-switch ako sa ibang app. Pero yun yung personally yung ginagamit ko. Masanay lang ako sa kanya. Tsaka kasi yung mga records mo na kay Oo, FitnessPal. nandun na rin kasi sa kanya. Kailangan mo ng food scale para matimbang mo yung amount ng kakainin mo. Kasi kailangan mo yun, sobra. Isa din to sa tool para ma-check mo din yung progress mo every single day. Para sa akin, yung mawala na lahat, pero pinaka-importante sa akin, Timbangan. yung timbangan ko tsaka yung FitnessPal ko. Yung timbangan talaga, nasa bag talaga namin lagi yan. Dala-dala namin. Kaya nga nung one time, di ba, gusto mong gutom ka na. Pero nalimutan ko din yung timbangan ko. As in, di ako kumain sa Hindi siya labas. kumain. Kumbaga, mas malaki yung chance na magkamali kapag ganun. Kahit sabihin mong sanay na yung mata mo sa eyeball. Pero dahil kasi pag nag-commit tayo ng competition prep, kailangan talaga on point mo yan para wala kang regrets pagdating mo sa show day. So cool. Yun yung mga tools na kailangan natin for flexible dieting. Ito, more on para sa'yo. Since meron na silang idea what is flexible dieting, ano yung macros and calories, ngayon naman, about training. Okay. So, paano tayo mag-start ng training nila? So, regarding sa training, guys, so, pinakauna mong alamin is kung ano yung pinaka-fit na
training days para sa sarili mo. Halimbawa, may nakita kang split sa internet 6 days, hindi naman siya design sa lifestyle mo eh. Ba't mo siya pipilitin? Ipasok sa daily schedule mo kung hindi kaya, di ba? So, ang best split na para sa sarili mo is yung split na kaya mong i-sustain for your daily life. Kasi sabi ko nga kanina, kung hindi mo kayang ipasok sa normal routine mo or daily routine mo, hindi siya sustainable. Susuko ka din. At the same time, baka mamaya dumating din yung time na ikaw mismo, ay ayoko na, di ba? True. So, doon ka lang sa sa realistic. Kumbaga, halimbawa, ako, naka 4-day split lang ako kasi yun yung pinaka-fit para sa akin. At the same time, balance siya. Mostly din ng mga clients ko ngayon is naka 4 days lang. Hindi ko sila fino-force na kung ilang days or what. So, doon ka sa pinakakaya mong gawin. Kasi, consistency is key. Totoo yun. Pag kaya mong sustain to ng matagal, mas magpo-progress ka. Madaming split sa internet, guys. Piliin mo lang yung pinaka-fit sa'yo. And syempre, kung wala ka namang idea kung ano yung para sa'yo, i-DM mo na ako. Hindi, joke lang. So, ano pa yung next na pag-uusapan natin? Yeah, ayun. Regarding din yung sa nasabi mo na, ngayon ko lang din na-realize na totoo nga yun, na pumili ka ng training na Totoo. pasok sa schedule mo. Kasi ngayon, ang dami nating ginajuggle na task, di ba? Pero hindi ako dumarating sa point na parang, alam, mag-workout na naman ako, ang dami ko pang gagawin. Daming gagawin. Hindi siya ganun eh. So, nababalance natin siya perfectly ngayon. Yeah, kasi naka 4 days nga lang kami, sabi ko nga sa inyo. At saka hindi overwhelming yung feeling na, fuck, magte-training na naman ako. Pero yun guys sasabihin ko lang din sa inyo. Baka kasi may nag-wonder, 4 days, madali lang yan. Guys, every training namin, talagang binubuhos namin lahat. Kumbaga, Yes. yung 4 days na yon, kumbaga saktong-sakto lang yung 3 days na rest day na yun. Kasi enough recovery for the following week. Sobrang fit para sa atin. Kasi the following week na gagawin mo ulit siya, kaya mo ulit Recovered ka na. i-push yung sarili mo. Oo. Diba? Hindi yung, ay may masakit pa sa akin, hindi pa ako fully recovered. Parang kailangan ko pa magpahinga. At saka meron kang feeling na, oh yes, mag-workout na ulit ako. Yun yung best split. Piliin mo yung pinaka-fit at masusustain mo ng matagal. Yes. So, yun nga guys. Start small. Huwag masyadong intense. Ang pinaka-importante is choose something sustainable and magpo-progress at magpo-progress ka rin over time as long as you are consistent with the things that you are doing. Yes, tama. Alright? So, before we wrap things up, sasagot kami ng 2 questions ulit galing dun sa pa-Q&A ni Coach Poy. So, first question is, pros and cons of being a bodybuilder. Pros, so shout out kay Orig.ash. Pros and cons of being a bodybuilder. So pros, maganda yung katawan mo, healthy ka, maganda yung pakiramdam mo dahil malakas ka. Pros lang is maganda katawan mo, so satisfying siya. Then mataas yung yung confidence Confidence mo, Oo. malataas din. And cons, sa tingin ko, nakaka-addict siya. Oh, nakaka-addict. Oo, kasi pag once na nakita mo talaga guys yung result, talagang gusto mo ng Addicting continuous siya eh. Continuous na hindi siya natatapos na goal, tuloy-tuloy pa rin talaga. Oo. Tapos pwedeng tanungin nila, paano naman naging like cons yung addicting? Kasi to the point na, halimbawa, nakaskip ka ng training days mo, parang, nakakasad, nakaka-guilty. Pero which is dapat hindi. Balik ka lang, reset ka lang, reset di ka ba? lang. Napakalaking bagay, lalo na mentally. Pag nag-gym ka, parang meron kang peace of mind. Isa din sa pros yun, sa tingin ko. Napakalaking bagay, sa tingin ko para sa akin. Oo. I think one thing na ma-add ko din sa cons is kapag ka mababa na yung body fat mo, it's not healthy anymore. Yeah, yan. Kaya Ayun huwag yung nyo siyang disadvantage gagawin din. ng long Oo, term. kumbaga hindi talaga siya sustainable na nasa low body fat or single digit body fat for a long period of time. Kasi guys, ako na magsasabi sa inyo, may buhay pa naman sa labas ng bodybuilding. Kaya huwag niyong isarado yung sarili niyo doon lang sa bodybuilding. One more thing na con. Yung you cannot spend like so much time lalo na kapag ka naka-prep ka with your friends and family. Yun, isa Kasi din yan. yun yung na-experience natin like sa parang half Every ng time. relationship natin mostly nun 3 Ganun. straight years kang naka-prep. Oo, kung hindi man ako, ikaw. Oo, tapos nung after lang nung sabay tayo nag-off-season, tsaka lang natin na-enjoy yung mga things outside bodybuilding. Pinaplano din namin kasi kung kailan magpe-prep, kung kailan to magpe-prep. Kasi kung hindi magiging mutual yung decision, Hirap so naman. mahirap. Baka mamaya mag-away pa kayo, di ba? Pangit naman mangyari yun. And I think yun lang. Tsaka Sa tingin nyo ba guys,
Comment nga kayo. down below. Oo, comment nga kayo Kasi kung ang meron. hirap mag-isip ng cons din. Oo, kasi para sa amin, syempre, bias kami na Masaya to eh. masaya to eh. Kumbaga, masaya kaming ginagawa yung bodybuilding. Comment down below kung anong tingin Oo. nyo yung mga pros and cons Yeah. ng Open kami para Bodybuilding. tanggapin lahat yan. Oo, Okay? para ma-realize din namin, Oo nga, no? Yun din pala, di natin alam. One more thing is from Justin. How to keep yourself motivated? How to keep yourself motivated. Shoutout sa'yo, bro. So, hindi ako laging motivated. So, may mga days din na talagang wala ka sa mood mag-training, wala ka sa mood magbilang, tumayo sa higaan mo, kasi napapagod ka, masakit yung katawan mo, pero hindi na motivation eh. Kumbaga yung discipline na eh. Yung discipline na yun yung nagdadala sa'yo para sa goal mo. Kaya ka kumikilos, kaya ka gumagalaw everyday kasi may malalim kang gusto. Yun yung nagpo-push sa'yo para gawin mo kahit hindi ka motivated. Hindi ka talaga everyday magiging Oo. motivated. You just need to show up. Oo. Tsaka, meron din kasi na, like, for example na lang, parang pumasok sa isip mo na, ayoko na, gusto ko na mag-quit. Isipin mo na lang, parang, bakit ngayon pa ako magka-quit? Ilang weeks out na lang ako sa show Tama. ko. Kailangan mo na lang siya i-cruise, kailangan mong tibayan yung loob mo, kailangan mong ma-perfect yung word na discipline, na kahit walang nakatingin sa'yo, hindi ka binabantayan ng coach mo, kaya mo siyang gawin ng 100%. Kasi kung hindi mo siya ma-perfect, doon lang siya magiging mahirap. Or ito na lang, Coach Boy. Kasi yung example na binigay ko is para sa isang athlete. Okay. Pero isipin mo na lang kung lifestyler ka. Paano ako magkikip going parang ganon? Oo. Siguro para sa akin, isipin mo na lang is yung buhay or health mo in the future. So, kung hindi ka magiging disciplined ngayon, or hindi ka magiging consistent sa ginagawa mo, Soon, sa'yo din paano siya kapag magbabounce, tanda mo? di ba? Oo. Kahit hindi na sa competition, yun na lang yung Yun ang isipin nyo. isipin mo lagi. Para sa Health future ko. self ko to. At the same time, guys, pag na-perfect mo yon, yung discipline na yon, at Sabi- nagka-family ka, at Ma-apply na-share mo mo sa sa kanila. family mo, napakalaking bagay nun. Yung bata pala yung anak mo, na-disiplina mo na ng maayos. Kumbaga, nakikita na sa'yo ng mga anak mo. So, di ba? Diba? Gandang bagay nun. Masasabi ko lang, hindi ako motivated araw-araw. Pero, ang lagi kong nakatatak sa sarili ko, gusto ko mag-improve araw-araw. Kasi kung hindi, wala. Stuck na lang ako dyan. Disiplina yung nagdadala sa akin para gawin pa rin yun. Kahit nakakapagod na, nakakasawa, ulit-ulit. Yun yung nagpupush sa akin na gawin ko pa rin siya. Just keep on showing up, guys, kahit hindi ka motivated. Yun. So, 1% better every day, sabi nga, diba? Kung mapapanood mo to, ma-apply mo na rin sa sarili mo kung paano ka pupunta doon sa kung ano yung fitness goal mo na yun. Like, for example, mag-cut ka or mag-bulk ka, kailangan mong gawin yun. Hanggang sa muli. Don't forget to like, comment, and share, and see you in the next one.